Sabi ng Psalm 119 verses 47 to 48, "For I delight in your commands because I love them. I reach out for your commands which I love, that I may meditate on your decrees." Again, sabi doon, "For I delight in your commands." Ano yung commands ng Diyos doon? Yung kanyang salita. Sabi po ng psalmist, si David, mahal niya po ang salita ng Panginoon. Hindi siya mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Kaya tama sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Yung taong nakikita niyo po ngayon na hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos, they are spiritually zombie. Buhay sila pero patay po sila spiritually. Dahil wala po ang salita ng Diyos sa kanila. But to you, kayo po ay buhay na buhay kay Kristo. Why? Because of His Word na kinakain nyo araw-araw. Tayo po ay nasa unang linggo sa buwan po ng February, ay meron na naman po tayong panibagong tema sa buwan pong ito, kung kaya't ang ating theme for this month ay a revival, a call to passionate love. No? Ang sabi doon, ang kanyang text pong binigay ay doon po sa Matthew 22 verses 37 to 38. Po, ay patungkol po ito doon sa nagtanong kay Jesus, ano po ang greatest commandment, no, sa Bible, sa banal na kasulatan. At sinabi nga po ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Ano po, yun po yung talagang greatest commandment na binigay ng ating Panginoon. And today ay ang ating pong topic ay may kinalaman din po sa ating pong topic na a passionate call to a passionate love, but ito po ang ating topic for today. Nilagay ko po, ito po. Having a passionate love for God. Sabihin po natin, a passionate love for God. Yan. Sige po, dalawa pong talata ang ating text po rito sa Psalm chapter 42 verse 1. Pagkatapos lulundag po tayo doon po sa Psalm 63 verse 1. Ganito po ang wika ng talata na babasahin po natin. Psalm 42 verse 1, sabi po ganon. As the deer, sabi pong ganon, praise God, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for you, for the living God. When shall I come and appear before God? No po. At talon po tayo sa Psalm 63, verse 1. Ganito po ang wika, sabi ng talatang yon, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land, where there is no water. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Now, kung mapapansin ninyo doon po sa mga talatang binasa po natin, bago po yun, ang author po nito, ang sumulat po ng mga awit pong ito, ng Psalm 42 and Psalm 63 ay wala pong iba, si Haring David. No? Tingnan po natin, ito pong Psalm 42, sabi niya pong gano'n, as the deer pants for the water brooks. Ano po? Sandali lamang po, meron po tayong interruption po. Sandali, ano? Okay, pagpaumanhin po ninyo. Praise God. No, sabi po doon, balikan po natin, sabi niya, as the deer pants for the water brooks. Gaya na nabanggit ko, ang sumulat po niyan ay si David. No po, ito po yung sinabi niya pong gana, as a deer pants for the water brooks, hinalintulan niya po ang kanyang sarili kagaya ng isang usa na nauuhaw. Saan? Sa isang sapa na may tubig. Ano po? Kung titignan natin, uunawain po nating maigi, itong awit na pong ito ni David, siya po ay talagang nauuhaw sa presensya ng Diyos. We can see sa talatang ito, and even in Psalm 63, na talagang si David po ay mayroon po siyang passionate love for God. No? Kumbaga sinasabi niya, hindi siya mabuhay. In a way, sinasabi niya, hindi siya mabubuhay kung wala ang Diyos sa kanyang buhay. Can we say an amen to that? Sino po makapagsasabi po sa atin na tayo din po hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung wala po ang Diyos? No? Ang nakalulungkot pong isipin, sa ibabaw ng mundong ito, napakaraming tao lasing sa mga bagay ng mundong ito. Hindi nila alam na kailangan po nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ang mga bagay na nilalas at hinahabol ng mga tao sa mundong ito, yung mga bagay na temporary,
na hindi naman talaga nakapagsasatisfy. Pero, napakapalad po nating lahat because today, tayo pong lahat, ang hinahabol po natin ay ano po? Hinahabol natin ang presensya ng Diyos. For we believe, hindi tayo mabubuhay, hindi natin kayang mabuhay sa ibabaw ng mundong ito kung wala ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, naalala ko sabi ni Jesus, truly that apart from you, you can do nothing. Wala naman talaga tayong magagawa kung wala po ang Diyos eh. Amin po ba? Kaya, kung sa saganang sarili lang po natin tayo didepende, wala talaga tayong magagawa. Lahat ng ginagawa natin, in futility po yan. Wala pong kabuluhan. Samantalang kung tayo po ay nasa Diyos, hinahabol po natin yung mga bagay na para sa Diyos. Lahat ng ginagawa po natin may kabuluhan. At ang Diyos po ay nagagalak po ron. Amen. Si David po, bakit napaka-passionate niya sa ating Panginoon? Nasulat po niya yung mga awitin po niya, anong kalagayan niya? Ano po kalagayan ng kanyang puso? Siya ba'y nagagalak? Hindi po siya nagagalak at that time. Si David po, nasa kalagayan na ano po, ang dami niyang problema, ang dami niyang pagsubok. Nandyan po yung mga ibang bansa na gusto pong girahin ng Israel at that time. Malaking problema yun. No, hindi basta-basta bansa ang kanyang kalaban. Malalakas, makakapangyarihang bansa. Pero nagawa po niyang, ano po, hanapin ang presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, ano po, doon lang siya nakakakita ng kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, doon lang po siya nakakakita ng kagalakan. Ang tanong, sino po rito sa umaga pong ito nakakaranas ng kagalakan ngayon? Pwede ho bang pumalakpak yun ang sabi sila po ay nakakaranas ng kagalakan? Amen? Si David po, yun po ang kanyang susi eh. Kaya ho siya naging matagumpay. Ano po? Passionate po siya sa Diyos. Yung kanyang pag-ibig sa Diyos ay gayon na lamang. Ngayon, ang tanong ko rin po ulit sa ating pong lahat. May matagpuan kaya ang Diyos na passionate ang kanyang pag-ibig para sa Diyos? Meron kaya mahasumpungan ng Diyos? Meron nga kaya? Ano po? Kayo na lang po makakasagot ng bagay na yan. May matagpuan nga kaya siyang passionate. Now, sa pagpapatuloy natin, gusto ko po tignan po natin yung tinatawag ko pong introduction. Sabi po doon, ilagay ko po, God is looking for people who have a passionate love on Him and the things that matter to Him. So naghahanap po ang Diyos ng mga taong meron pong passionate love. Pag sinabing passionate love, marubdob, madamdamin, mainit yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Sino po rito yung may mga asawa? Pwede po mamakita. Sige, utaas niyo po. Taas niyo na mataas. Kasi pag bababa yan, parang kinahihiyan yung asawa niyo eh. Just joking lang po. Sige po, taas natin. Yan. No? So, tayo po lahat na may mga asa-asawa, tayo pong lahat ay passionate sa ating mga asawa. Amin po ba? Baka mamaya may magsabi, passionate, hindi nga nagbibigay sa akin ng bulaklak yan. Ano po? Hindi nga ako binibigyan eh. Kahit isang kampupot man lang eh. May naalala ho akong bigla. Kaya, bakit ko ba nabanggit ito? Well, anyway, I believe yung mga may asawa po, passionate po sila sa kanilang mga asawa, hindi ba? Pag passionate po sila, gagawin nila yung the best. Yung ikalulugod ng kanilang mga puso. Amin po ba? Tama po ba? Yung iiwasan nila ba? Galit, sumabog yung kanilang galit sa inis. Hindi po eh. Ang gagawin nila, para malugod, matuwang kanilang asawa, gagawin nila yung alam nilang makakapagpatuwa sa puso ng kanilang asawa, hindi ho ba? Lalo't sila mamahalin, hindi ho ba? Andiyan, pag dumarating, ibibigay na yung tsinelas, mamasahihin, ipaghahanda ng makakain, o kaya pagtitimpla ng kape. No? Umisa, pag dumating si mister, darling, pagtimpla mo akong kape. Bahala ka sa buhay, magtimpla ka mag-isa mo. Passionate ho ba yun? Wala tayong makikitang passionate po ron. Pagka sinabi ng asawang lalaki, galing sa trabaho, dear, pakitimpla mo naman ako ng kape. Yes, darling. Maghintay ka lang dyan. Relax ka lang. Sagot kita. Ganyan po yung mga passionate love eh. Hindi lang yun, may kasama pang masahe. Hindi ho ba? Ganun po ang mga passionate lovers. Hindi ho ba? Amen po ba mga may asawa po? Passionate lovers po ba kayo sa inyong mga kabiyak? Ano po? Si David po, passionate po siya sa Diyos yung kanyang pag-ibig eh. Bakit po?
kahit anong oras, anumang kalagayan, anumang sirkumstansya ng buhay, yung kanyang pag-ibig hindi ho nagbago sa Diyos. Amin po ba? Kaya sa atin pong lahat, kaya nga ang tanong ko may makita kayang Diyos na passionate ang kanyang pag-ibig sa Kanya? Meron kaya masumpungan na pag dumating ang matitinding pagsubok, nariyan pa ba yung pag-ibig sa Diyos? Kaya pa bang sumamba? Kaya pa bang magpuri? Kaya pa bang makaawit? Kaya pa bang maitaas ang kamay? Kaya pa bang sumayaw at lumundag sa Panginoon? Meron pa ba? O baka pag dumating ang pagsubok, nakalimutan na rin si Lord. Nakalimutan na. But I believe today, as passionate lovers of our Lord and Savior Jesus Christ, hindi natin kaliligtaan ito. Ano't ano man ang problema, alam ko po, iba po sa atin, may mga matitinding pagsubok. Pero, but see to it, si Lord pa rin ang hahanapin ninyo. Hindi yung mga bagay ng mundo. Amin po ba? Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? God is looking for people who have a passionate love on Him and the things that matter to Him. Ano yung mga bagay na nagmamatter sa Diyos? Ito po. Ang ginagawa po natin ngayon, it matters to Him. Yung pagsamba na ginagawa po natin ngayon. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung inyong mga devotion, it matters to Him most. Amen po ba? Kaya kapag passionately ginagawa po natin ito, natutuwa po ang Diyos. Amen. Alang sabi po gano'n, He is looking for those who will pursue Him wholeheartedly and value Him above all else. No? Hinahanap niya yung mga taong humahabol sa Kanya ng buong puso. Bakit niya hinahabol? Bakit niya hinahabol ang Diyos? Dahil may utang ba ang Diyos? Hinahabol niya ang Diyos dahil mahal niya ang Panginoon. Ayaw niya na mawaglit ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya na nabanggit ko po, tayo pong lahat, di natin kaya mabuhay sa mga totoong Kristiyano. Hindi natin kaya mabuhay kung wala ang Panginoon. Amen po ba? Kung kaya't hahabol-habulin natin ang kanyang presensya at sa lahat ng bagay. Sabi pong ganun, He doesn't want us to have a mediocre love for Him. Pag sinabing mediocre, ano po? Half-hearted. Kalahati, mahal ka, kalahati. Sa mga bagay ng mundo, hindi po ganon. Ang gusto ng Diyos, 100%. No? Ayaw ng Lord, 99%. Kasi pag may 1% pang natitira, hindi yun para sa may reservation ka pa sa ibang bagay. Kaya nga, ayaw nga ng Panginoon, meron siyang kahati. Kaya nga sabing ganon, yung commandment na, I am the Lord your God, yung unang utos sa Ten Commandments. No? Siya lang ang Diyos at wala ng iba. No, sabi niyang ganon, siya ang mapanibuguing Diyos, seloso ang Diyos natin. Kapag may kahati tayo, or rather, kapag may kahati ang Diyos, nagtatampo na po siya sa atin. Nagdadamdam ang Diyos. Ang gusto ng Lord sa buhay po natin, 100%. Amen. Amen. Kahit sa magkasintahan, kahit naman doon sa mag-asawa, hindi ho ba ang gusto ng makapartner nila 100% ang pagmamahal? Tama po ba ako? Can I hear an amen to that? No? So, totoo po yun. Ang gusto ng Diyos, 100% ang ating pag-ibig. Kapag hindi na ho 100%, questionable na po yung ating pag-ibig sa Diyos. Hindi niya hinahanap 50%, hindi niya hinahanap 75%, hindi niya hinahanap 99%. Hinahanap niya 100%. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Kung kaya't sa umaga pong ito, ay ibibigay po natin yung the best na pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Sabi pong gano'n, but to love Him passionately, hindi po mediocre, hindi po half-hearted. Pag sinabing half-hearted ang pagmamahal po natin, hindi hulab yun. Ano po? Pag sinabing love, meron ka pang iba. Sino po rito meron gusto pa siyang iba? Natural, wala. Dahil pag nalaman ng asawa niya o kahit magkasintahan niya na meron kang iba, aaway ho yan. Hindi po ba? Kung makita ng Diyos, tayo ay may iba, bukod sa Kanya, palalayasin tayo ng Diyos sa Kanyang presensya. Amin po ba? Kaya po ang Israel, kung bakit po siya na-exile, napunta sa Babylonia, ano po ang dahilan?
Hindi po 100% ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Ang kanilang pag-ibig ay nasaan? Nasa mga Diyos-Diyosan. Baka po sa ating mga buhay, meron pa pong Diyos-Diyosan dyan. Hindi lang po basta yung mga nakikita natin small, medium, large sa ating mga bahay. Yung mga bagay na pumapalit na sa puso ng Diyos. Yung ginagawa natin, kung halimbawa, sa buong 24 oras o kaya sa buong sanlinggo, ang nabibigay mo lang panahon sa Panginoon, 5 minuto. 5 minuto ka lang nag-pray. Samantalang binigyan ka Lord na 24 hours, di 5 minuto. Palagay nyo, hindi kayo magdadamdam si Lord doon? Magdadamdam. Hindi po ba? Baka sabihin po natin buti nga nakapagbigay pa akong na 5 minuto. What is 5 minutes? Sa 24 hours? Hindi po ba? Amen? Kasi tandaan natin kung talagang mahal natin. Ang isang tao nagbibigay tayo, nag-i-spend tayo ng mahabang oras, hindi po ba? Amen po ba? Sa magkasintahan nga Pag magkasama yan, sinasabi ng lalaki, kahit yung babae, sinasabi, kulang ang isang araw. Nung magkasama tayong lahat, tama po ba ako? O iba natatawa. Pero totoo po yan. Kapag ang magkasintahan, pagkasama, nagde-date, sasabihin nila, kulang isang araw. Kasi gusto niya makasama Gusto niya makilala na gusto yung kanyang minamahal. Sa atin din, sa Panginoon, dapat ganun din. Ibigay po natin yung the best na oras sa Kanya dahil mahal po natin siya. Amin po ba? Kahit ba natin palakpakan ng Lord? Passionate lovers Sabihin natin sa ating mga sarili, I am a passionate lover of God. Alam niyo po ba ang Diyos natin, passionate lover? Sino nakakaalam na passionate lover ang Diyos? Sabi nga ang ganda ng John 3:16. Wala po sa slide ko. Sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God so loved the world. Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya sino? Sino po ang binigay ng Diyos para sa mundo? Si Jesus. Sino ba si Jesus? The only Son. No? Hindi lang siya only Son, bagkus Diyos din siya. Pinakamamahal ng Diyos, ibinigay niya para sa atin. Bakit ibibigay para sa atin? Kasi nga, mahal niya tayo. And yet, ang mundo hindi siya binigyan ng oras at panahon. Tanong, kabilang pa po ba tayo sa mundo? Kabilang pa ba tayo? No, we are no longer of this world. Hindi ba ang sabi ng Ephesians? Ang citizenship po natin ay nasa langit, hindi ho rito. So therefore, kung ang Diyos ibinigay niya kanyang sarili para po sa atin, so dapat tayo rin suklian po natin ng pagmamahal yung ginawa ng Diyos para sa atin. Amin po ba? Follow the example ng ating Diyos. Ibinigay niya yung kanyang pinakasisintang anak dahil mahal na mahal niya po tayo. Tayo na hindi kaibig-ibig pwede. Sino dito sa atin na magsasabi siya'y kaibig-ibig sa harapan ng Diyos? Wala akong kaibig-ibig sa atin Sa totoo lang, wala naman po talaga. Bakit? Bat po tayo ng kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan, pero inibig po tayo ng Diyos. Wala tayong meron sa mga sarili natin na magsasabi na karapat-dapat tayo ng pag-ibig ng Diyos. Wala hong karapat-dapat po sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Wala po. Maging kayo po nanonood sa live stream po, gusto ko po sabihin sa iyo, wala ni sino man sa atin makapagsasabi na karapat-dapat po siya ng pag-ibig ng Diyos. Wala po Wala tayong mayroong maganda sa atin, wala po. Sabi nga doon ng Isaiah, na ang katwiran ng tao ay katulad lang ng isang maruming basahan. So anong kaaya-aya sa isang maruming basahan? May kaaya-aya ba ron? Wala po. So ibig pong sabihin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos kung bakit niya tayo inibig. Dahil ang nature niya ay pag-ibig, minahal niya ho tayo. Amen po ba? Wala na ho kong kausap. Ano po? No? Dahil nature niya pag-ibig, sabi nga ng 1 John chapter 4, God is love. No? Pero wag na muna natin sasabihin,
Meron kasi meron sa mundo na sinasabi, alam nila, God is love. Sabi nga, but love is blind. Hindi ho totoo yun, love is blind. Di parang yung sinabi, ang Diyos ay bulag. Di ba, sabi pong ganon, God is love. Pero pwede ba sabihin na love is blind? Hindi ho, mali ho yun Ibig sabihin, parang na sinabi na ang Diyos ay bulag. Hindi po ba? Hindi po love is blind. Mali po yun. Ito po para sa mundo. Lovers are blind. No? Pero sa mga Kristiyano, hindi ho natin ina-apply yung love is blind. Amen po ba? Hindi natin ina-apply ang love is blind. Because we know God is love. And His love is remaining in us. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? No? So, ang Diyos po natin, napaka-passionate po niya sa atin. Kung kaya't ikaw at ako na nagsasabing tayo ay nasa Panginoon, dapat we should be a passionate lover of God also. Amen po ba? Now, sa bagay na to, mag-iiwan lang po ko ng ilang bagay regarding sa ating pong pinag-aaralan, having a passionate love for God. Unang-una, nilagay ko po the ways of to have a passionate love for God. Unang-una, develop a deep love for God's Word. Dapat po mag-develop po sa puso't buhay po natin yung matinding pagmamahal sa salita ng Diyos. Sabi ng Psalm 119 verses 47 to 48, tatalon po tayo sa verse 97, ganito po ang wika ng talata na babasahin po natin. Sabi pong gano'n, for I delight in your commands because I love them. I reach out for your commands which I love, that I may meditate on your decrees. Again, sabi doon, for I delight in your commands. Ano yung commands ng Diyos doon? Yung kanyang salita. I delight. Pag sinabing delight, ako'y nalulugod sa inyong kautusan. Ang kautusan ng Diyos, yung kanyang salita. Sabi pong gano'n, because I love them. Sabi po ng psalmist, si David, mahal niya po ang salita ng Panginoon. Pag sinabi po natin, mahal natin ang Panginoon, mahal din natin ang kanyang salita. How can we say that we love God kung hindi naman natin binabasa ang kanyang salita? Nandyan po kayo. May kausap po ba ako? Hindi ba sa mga magkasintahan? Nauso yung panahon na yung love letter? Hindi ba? Ako, gumagawa ako dati yan Love letter. Napadala ko. Sinasabi nung ibang mga babae, yung love letter na pinapadala ng kanilang mga boyfriend, yung mga nanliligaw nila, binabasa din nila yun. Hindi lang isang beses nilang binasa, lagi nilang binabasa. Bakit? In love po sila doon sa kanilang boyfriend, sa kanilang kasintahan. Pag sinabing mahal nila, binabasa pa nila yung salita, yung kanyang yung love letter. Kahit nabasa niya na ng ilang ulit, babasahin at babasahin pa rin niya. Bakit? Ramdam niya kasi yung pagmamahal. Amin po ba? Tayo po na nagsasabing mahal natin ang Diyos, pero di naman natin binabasa ang kanyang salita. Nasaan ang love doon? Naririnig niyo po ba ako? No? Pag sinabi natin, mahal natin ang Diyos, natural, babasahin po natin ang kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Bible, love letter po ito ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kung kaya't ang ating Panginoong Jesus, siya po yun, the greatest lover, the lover of our soul, the passionate lover. May awit sa Tagalog sabi nga dun si Jesus kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Passionate lover. No? Hindi niya tayo iniwan. Kahit may mga pagkakataong inaayawan natin, lumalayo tayo sa Diyos, hinahabol-habol pa rin tayo ng Diyos. Why? Mahal niya ho tayo Sino po magsasabi rito sa atin? Maraming pagkakataon, ilang beses na tinakbuhan niya ang Diyos papalayo, pero hinabol-habol siya. Personally, gusto ko po aminin sa inyo bagay pong ito. Maraming pagkakataon na po sa personal na buhay ko, gusto ko na lumayo sa Panginoon. Totoo po yan. Tinatakbuhan ko na nga Pero hinabol-habol ako. Wala akong magawa
Paano ko nasabing hinahabol-habol ako ng Panginoon? Kahit feel ko lumalayo, nakakarinig pa rin ako ng salita ng Diyos eh. Kahit lumalayo na ako, naririnig ko pa rin salita niya. Pumunta ako sa ibang lugar, meron ako narinig nangangaral salita ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Kahit saan ka magpunta, kahit pilit mo akong layuan, hakabulin pa rin kita dahil iniibig kita at minamahal. Wala ho bang papalakpak sa Diyos? Kapag mahal ho kayo ng Diyos, kapag kaalam niyong mahal na mahal kayo ng Diyos, kahit saan kayo magpunta, kahit pilit yung layuan siya, pero kung mahal na mahal ka niya, hahabol at hahabulin ka niya. Experience ko po yun eh. Experience ko po. Kaya dumarating yung pagkakataon na naluluha ako kapag naalala ko itong bagay na to. Sabi ko, Lord, para may mga pagkakataon, sabi ko, ayoko na eh. Gusto ko nang bumitaw eh. Dahil sa makapagsubok din. Pero, ang buti niya eh. Alam niya kung ano yung plano niya sa buhay natin. Amen po ba? May purpose po siya. Kaya niya tayo pilit na hinahabol. Anak, mahal kita eh. Ibinigay ko na nga lahat ko para sa'yo. Kung sa tingin po ninyo, mga magwort kapatid, kung sa tingin po ninyo, hirap na ho kayo sa inyong kalagayan, gusto ko pong sabihin po sa inyo, mahal na mahal ho kayo ng Diyos. Lahat ho tayo nakakaranas sa matinding pagsubok. But believe me, hahabol at hahabulin pa rin kayo ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Amen po ba? Pwede ba natin muli palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Balikan po natin yung talata. Sabi pong gano'n. I reach out for your commands which I love. Na talagang dito, pinatutunayan lang po ni King David na talagang gano'n niya kamahal ang salita ng Diyos. Mahal niya ang salita ng Diyos. Hindi siya mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Kaya tama sabi ni Jesus Christ man shall not live by bread alone. Yung taong nakikita niyo po ngayon na hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos na nakikita niyo sa labas, hindi ho buhay yung mga yon. Sila po ay mga zombie. Hindi yung nakikita niyo, luwa yung mata, ganyan, anday kang gumakanon. Hindi po yun. What I mean is they are spiritually zombie. Buhay sila pero patay po sila spiritually. Anong dahilan? Dahil wala po ang salita ng Diyos sa kanila. But to you, mga magulat kapatid, hindi ho kayo mga spiritual zombie. Kayo po ay buhay na buhay kay Kristo. Why? Because of His Word na kinakain nyo araw-araw. Amen? Sabi nga ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen po. Kaya po, tayong lahat, ikaw at ako, tayo po mga mananampalataya, araw-araw po natin kainin ang salita ng Diyos para tayo po ay mabuhay. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! So yun po yung una, no? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po gano'n, ito po yung una. Praise God. Develop a deep love for God's Word. Sa verse 97, hallelujah. Sabi po gano'n, oh, how I love your law. I meditate it all day long. Now, dito, pinatutunayan lamang po talaga na dapat po nating i-meditate ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Joshua 1:8, meditate this book of the law, day and night. No? Pag mineditate daw natin ang salita ng Diyos, day and night, sabi po gano'n, ito po ang magiging susi na para tayo po ay maging successful. Sino po gusto na maging successful ang kanyang buhay? Amen, no? Ang susi po saan? Pag mineditate natin ang salita ng Diyos, kapag consistently minemeditate mo natin ang salita ng Diyos, it means tayo po ay talaga at totoong nagmamahal sa ating Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pangalawang bagay, ito po, gusto kong iwan po sa atin. Enter into worship with excitement and enthusiasm. Enter into worship with excitement and enthusiasm. Sabi ng Psalm 122 verse 1, ito po ang wika doon. I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord. Again, ang author nito, ang sumulat ng awitin pong ito ay si David. No, I was glad. Sabi niya, ako ay nalulugod, ako'y natutuwa. No? Kapag nung sabihin nila sa akin, pumasok tayo, magtungo tayo sa tahanan ng Panginoon. Sabi doon, I was glad.
Paano ba ang isang taong natutuwa? Pwede ho ba makita sa inyo? Natutuwa ho ba kayo? Yung iba hindi ho makangiti. Ano ho ba ang problema? Sabi nun I was glad. Na po, si David, sabi ko nga sa inyo, si David siya yung taong isa sa may pinakamaraming problema. Problema niya yung buong Israel. Ano po, hari po siya no? Pero siya kahit sa kabila ng pagiging hari niya, kahit ang daming problema, nandiyan ang banta ng ibang bansa ng kaguluhan, no? Pero siya sabi niya, I was glad when they said unto me, papasok tayo sa tahanan ng Diyos ang may kagalakan. Tanong ko po sa inyong lahat, sino po nagtuko sa lugar pong ito? Masaya siya. Sino po rito pumunta sa lugar pong ito, naggalak ang puso niya? Kahit ang dami niya problema at pagsubok, kahit due date na nung bayarin bukas. Ano po? Nagagalak pa rin kayo. Wala iba, hindi na naka-amen. Ano? Pero ano po si David, hindi ho nakitaan sa kanya na siya ay, natinag ng mga bagay na banta sa kanyang buhay. Hindi siya natinag sa kung ano-ano mga bagay. Pero sabi niya, I was glad. I was glad. Sabi mo sa katabi mo, I was glad. I am glad that you are here. I am glad that the presence of the Lord is here in this place. Actually, may awit ito Yung sabi nga, I was glad. Sabi nga, lumaawit po ito Sabi nga, asan po yung musician natin? Isa po itong praise song na po. Sabi nga na awit, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, isa pa, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ito naman sa major, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, oh, let us go into the house of... Isa pa! I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, I was glad when they said unto me, oh, let us go into the house... Balik tayo sa minor! I was glad when they said unto me, oh, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sige, tayo po tayo lahat. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me. Sige po. I was glad when they said, ipakita niyo po na kayo po'y masaya. They said unto me, oh, let us go into the... Minsan pa po, I was glad when they said unto me. I was glad when they said unto me. I was glad when they said unto me. Oh, let us go into the house of the Lord. Masaya po ba kayo? Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Masaya ho talaga pag tayo nasa tahanan ng Diyos. Amen po ba? Na talagang doon lang tayo makakakita ng kagaangan, ng kapayapaan sa presensya ng Diyos. Sa mundo ba? Alam yung problema, punong-puno kayo ng problema. Makakita po ba kayo ng kapayapaan sa labas? Makakita kayo? Hindi ho ba? Wala Ang daming tao, ang daming problema, ang daming pagsubok. But they resort to some other things. Hindi ho ba? Iba, nagiinom. Iba, nagsusukan. Iba, nagdidisco. Iba, nagre-resort sa drugs. Tanungin mo, sumaya ba sila? Hindi po. Nadagdagan pa nga yung problema Pero tayo pong lahat na nagmamahal sa Diyos.
makakahanap lang tayo ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan sa presensya lang ng Panginoon. Hindi ba? So, tayo pong lahat na mga passionate lovers of God, pakanasain natin na huwag tayo natin malilimutan na dumalo ng gawain ng Panginoon, lalo tigit kapag kalinggo. Amen po ba? Nalulungkot ako no minsan, yung gawain ay nasa taas pa. Naroon ako sa may pintuan, praise and worship. Doon pa yun, sa taas pa po yun. Yung ating service, hindi pa po dito. Naalala ko may dumalo. Sabi po nagtanong, praise and worship maawi kayo, papalak pa kakabay. May nagtanong, sabi nga lang, anong oras po ang preaching? Pagkatapos po na ating pong praise and worship, preaching na po. Ganun po ba? Babalik na lang ako pagka-preaching na. Nalungkot ako. May mga pumupunta ng church ang gusto yung sa preaching na lang, pero ayaw sa praise and worship. Hindi po nila alam na sa pamamagitan ng praise and worship, bumababa ang presensya ng Diyos. Ang praise and worship po para po sa Diyos yun, hindi po sa atin. Ang Word of God para po sa atin. Gets niyo po ako? Kaya po napakahalaga na ikaw at ako, dumadalo tayo sa simula pa lang, praise and worship. Bakit? Dito tayo nag-aalay ng mainam na pagsamba sa Diyos. Dito natin ine-express yung ating pag-ibig sa ating Diyos. Amin po ba? Samantalang yung preaching, nakikinig ka lang at yung preaching na yun para sa'yo yun. Para tumanggap ka ng pagpapala. Hindi ho ba, bago ka pagpalain ng Diyos, ikaw muna ang magpala sa Kanya. Ang nangyayari, marami pong Kristiyano naging selfish. Gusto sila munang pagpalain pero hindi muna nagbigay ng pagpapala sa Diyos. Huwag ko kayo magalit po sa akin. Humihingi ako ng paumanhin kung kayo po itinamaan. Sinasadya ko po ito. Bakit po? Marami pa rin Kristiyano ang hindi ho natuto Pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, see to it, nandun tayo sa praise and worship. Simulang-simula. Bakit? Doon na nagre-release ang blessing ng Diyos Through praise and worship, may gumagaling na po. May hinihipo na po ang Diyos. Amen po ba? Sino po makakapagpapatotoo sa kanyang buhay sa praise and worship pa lang, nakaranas na siya ng healing? Hindi po ba? Kaya po napakahalaga po ng praise and worship. Kasi po, doon kumikilos ang Diyos, doon natin nararanasan ang presensya niya, yung kanyang pagyakap po sa ating lahat. Amin po ba? Kaya nga nilagay ko po yun po yung sumunod, yan po sa slide din. Sabi nga doon, worship ought to be a joyful experience. Dapat po ang pagsamba po, joyful. No? Masayang experience. Kahit bat-bat ka ng problema at pagsubok, kapag kasumamba ka sa Panginoon, napapalitan yung bigat, yung sakit na nararamdaman mo, napapalitan po siya, pinapalitan ng Panginoon ng alin, ng kagalakan. Amin po ba? Doon nagre-release ang Diyos At ano pa po, sabing po ganon, a time of spiritual refreshment, doon tayo nare-refresh. Sa praise and worship, bakit? Ramdam mo yung pagkilos ng Holy Spirit. Ano po? Lalo't kung ang nagpapaawit ay talagang, sensitive sa leading ng Holy Spirit. No? Talagang sa pag-aawitan pa lang natin, ramdam natin yung pagkilos ng Panginoon, yung kanyang pagyakap, na nararamdaman natin na dumadaloy na parang may mainit na hangin, tapos ay nararamdaman natin na parang may kuryente na dumadaloy sa atin. Why? Dahil sa praise and worship pa lang, bumaba na ang presensya ng Diyos. Sabi nga ng Psalm 22, For He inhabits the praises of His people. Sa ibang salin, God is enthroned in the praises of His people. Ang Diyos po ay ginagawa niyang trono. Yung ating pong mga pagsamba at pagpupuri, amen po ba? Paano kung hindi ka nakaatin ng praise and worship? Ano ang naihandog mo sa Diyos? Hindi po ba? Dapat po, ine-encourage ko po kayo, huwag po kayo magalit sa akin. Again, sinasadya ko po ito. Ano po? Ne-encourage ko lang po kayo.
pumunta ho tayo sa ating panambahan na maaga. Why? Sabi ko nga po, ito yung pinakamaganda sa lahat. No? Yung panahon, yung pong yung praise and worship. May mga times po sa praise and worship kapag talagang nagkapuspusan. May mga pagkakataon po yung pastor aakyat na lang sa entablado, magbibigay na lang ng closing prayer. Bakit po? Kasi po, sapat na yung presensya ng Diyos eh. Ang dami ng naminister. May napanood nga ako na isang preaching sa Amerika. Talagang nagkapuspuso sa praise and worship, may lumulod, umiiyakan ng mga tao. Talagang nagpatianod sa pagsamba ang mga tao. Dumating yung time, umakyat na lang yung pastor, closing prayer na. Why? Because naramdaman ng pastor na yung mga tao ay talagang pinagpala na ng Diyos. Nakamit na ng mga tao yung kanilang mga pangangailangan. Ang ginawa ng pastor, sinelyuhan na lang. Amen po. Kaya po napakahalaga po ng pagsamba. Again, i-encourage ko po kayo. Wag niyong i-miss ang praise and worship sa ating mga panambahan. Amen po ba? Dumalo tayo ng maaga. Why? Sabi ko nga po sa inyo, yung the best na pagpapala, nire-release na ng Diyos. Hindi ko po sinasabi sa inyo, wag niyo na atingnan yung preaching. Baka naman ang interpretasyon na iba sa atin Tapos sa praise and worship, uuwi na ako. Hindi po ganon. Ano po? Para makumpleto po. Hindi ho ba? Para makumpleto po, yung ating panambahan, kinakailangan natin pakinggan ang salita ng Diyos. Na ibigay natin sa Panginoon yung pinakamainam na pagsamba at sa pamagitan naman ng preaching, marinig natin kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Malakas na palakpak sa Panginoon. Woo! Hallelujah! At kung sabing ganon, at time, kapag tayo po'y nagpumasok, when we enter into worship with excitement and enthusiasm, ginamit ko pa yung word na excitement and enthusiasm, no? Dapat ito po, lagi po tayo ma-excite, no? Meron talagang gana sa pagsabat pagpupuri, hindi yung parang nakaganon. Umaawit tayo na, itataas ang ngalan Jesus kailan pa mo isisigaw, woo! Asan po enthusiasm po ron? Asan po excitement po doon? Ano po? Isisigaw, paano ho ba kayo sumigaw? Ay? Sigaw na ho ba yan? Paano po pagsigaw? Praise God, no? Pagdating sa praise and worship, hindi makasigaw pero pagdating sa bahay, hey, ang higay mo! Maring iba, may iba, may katanungan po sa atin. Bakit pa kinakailangan sumigaw sa Diyos? Bingi ba ang Diyos? Hindi ho. Sinabi ng Bible, ang dami. Shout to the Lord. Hindi ho ba? Sabi doon, sing for joy. Sabi ko, shout His praises, di ba? Sinasabi sa Bible yun Pero yung mga anak ng Diyos, woo! Woo! Hindi po Naalala, sino po yung may hangover pa rito ng ating anointing with oil service last week? Sige, taas yung kamay na sinasabi, may hangover pa po siya. Taas po yung kamay. Sabi ko nga sa inyo, taas yung kamay Yung iba, walang hangover. Ano nangyari? Nawala na rin yung anointing. Ano po? I believe ako po personally, nandun pa yung yung hangover na anointing with oil Kapag kayo po ay na-anoint, na kayo po ay na-revive, na-renew. Amen? Ano po ibig sabihin nito? Kung magpuri kayo dati sa Panginoon, ganyan-ganyan lang. Ngayon, woo! Praise the Lord. Hindi ko ba? Kasi hodang tamaan yung katabi mo. Basta ikaw, napupuri ka sa Diyos Pero kahit tamaan mo yung katabi mo, hindi mo naman sinasadya, maiintindihan ng katabi mo yan. Why? Because pareho lang tayo sumasamba sa Diyos na may kagalakan, hindi ho ba? Ano po? And I believe nung tayo po ay makaranas ng anointing last Sunday, na bago na rin yung mga pagsamba at pagpupuri natin. Na bago na rin yung ating mga pananalangin. Na bago na rin po ang maraming bagay sa buhay natin. Amen po ba? Sige po, malakas ang palakpak sa Diyos.
Naalala niyo po si Haring David. Si Haring David, nung pinapasok na po yung Ark of the Covenant, si Haring David nagsasayaw po na halos mahubaran. Opo, halos mahubaran. Yun po sabi ng Bible. Yung kanyang asawa na si Michael, kinutya po siya. Kinutya. Sabing ganun, kaganda naman yung ginawa mo. Hari ka pa naman. Hindi ka naman nahihiya. Halos mahubaran ka na ron. Sabi ni, itong sagot ni Haring David, hindi baling ikahiya ako para praising. Hindi baling magbukang kahiya-hiya ako sa harapan ng mga tao. Basta sa Diyos na ibigay ko yung pinakamaina. Huwag ho tayong matakot kung sa tingin ng ibang mga tao para mga luko-luko yung mga born again. Para mga siraulo. No? Kanta ng kanta, sigaw ng sigaw. Ano po? Ganun din. Hindi ho, totoo po yan. Experience ako namin before yan. Hindi bali nagbagbuka tayong mga ewan sa harapan ng mundo. Pero yung ginawa natin para sa Diyos, katanggap-tanggap. Sige po, palakpakan natin ng tanong. Kung yung mga tao nga, pag nagkakantahan sa video, kahit lasing na eh. Hindi ho nahihiya, kahit baluktot na nga yung dila sa kakakanta, hindi ho nahihiya. Proud pa sila. Tayo pa. Para sa Diyos ang ginagawa natin, kahihiyaan natin. Ngayon, tanong, meron ba mahihiya rito na magpuri sa Diyos? Meron ho ba rito na ikahihiya niya pa ang pagsayaw sa Diyos? Meron ba rito sa atin ikakahiya pa niya ang pagtalon sa Diyos? Naalala ko, yung sinabing may awit, di ba? I will jump, oh Lord, I will jump, oh Lord. Yung iba naman. Nandadaya, no? Samantala, pag naglaro ng basketball, akala mo si Michael Jordan kung makatalon. Noong nakaraang sinalubong ang New Year, kung tumalo, grabe, no? Halos tumalo na sa third floor ng kanilang bahay. Pero pagdating sa Diyos, I will jump, oh Lord. Oh, come on. It's about time. Ang hinahanap ng Diyos, mga passionate lovers. Kapag ka-passionate lovers sa ating pagpupuri, ibigay natin yung pinakamainam. Amin po ba? Wala na yung lumang bagay na yun sa buhay natin. Kung dati, ganun tayo pumalakpak. Ganyan, palakpak natin. Ngayon, ganun tayo pumalakpak. No? Yung kamay na yan, para sa Diyos yan. Amen, pagpupuri. Kasi hodang ilang beses na naputo ka na rebentador ng kamay mo. No? Basta ikaw magpupuri, papalakpak mo para sa Diyos. Why? Dahil mahal mo ang Diyos eh. Di ba kapag mahal natin, yung isang minamahal natin, ibibigay natin yung the best. Dahil gusto natin matuwa siya. Tanong, gusto nyo mo matuwa ang Diyos sa inyo? Kung gusto nating matuwa ang Diyos po sa atin, gusto ko pong hamunin kayong lahat. Mamaya sa ating victory proclamation, ibigay natin the best na pagpupuri sa Panginoon. Amin po ba? Malakas na palakas sa Diyos. Malapit ako matapos. Pangatlo, connect with God through His creation. Sabi ng Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Sino ho rito sa atin ang mahilig tumingala sa langit? Nakikita niyo yung mga bituin? Sino rito ang namangha doon sa mga bagay na yun, na nakita niya sa langit? Hindi ba, magtataka kayo, paano nalikha iyon? Paano nailagay ng Diyos yung ganun? Ako personally, pag napapatingin ako, although tahimik ako, nag-ano na ako sa Panginoon, nagsasabi na ako, Lord, grabe ka talaga. Kamangha-mangha ang ginawa mo. Walang taong pwede magsabi, walang Diyos. Paano nagkaroon ng ganyan? Hindi ho ba? Hindi ba kayo nagtataka paano nagkaroon ng mga bituin? Paano nagkaroon ng buwan? Paano nagkaroon ng planeta? Sa tingin nyo, basta dala susulpot yun? Ang daming gusto mag-disprove na walang Diyos. Di-disprove na talagang walang Diyos. Ipuprove talaga nila. Pero ang dami naman nagpatotoo na talagang mayroong Diyos. Hindi ba? Magtataka ka na lang. Saan galing yan? Maliban na lang kung may talagang gagawa. Hindi ba? Kasi ang ganda ng pagkakagawa. Kasi kung basang lilitaw lang yan, hindi ganyan ang itsura niya kung basta lilitaw lang yan. Kasi ang gumawa niyan, maganda yung sa kanya nasa isip, the best.
Hindi ho ba? Sino yung madalas manood ng mga science, mga sci-fi na mga documentary? Ako, namamangha kapag nakikita ko, likhang tao, likha lang ng isip ng tao yung gano'n. Yung mga sci-fi, mga movie na ganyan. Namamangha na ako doon. Pero how much more sa ginawa ng Diyos? Hindi po ba? Mas grabe kang mamamangha. Hindi po ba? Kaya sa nature pa lang, yung mga nilikha pa lang ng Diyos, sa paligid natin mamamangha talaga tayo na talagang mayroong Diyos. Kung kaya't si David mismo nagsabi, maging ang mga nature, ang kalawakan, ang mga bituin, ang mga araw, sila rin man ay nagpupuri at umaawit sa Diyos. Amen po ba? Naalala ko, na mayroong nagsabing tao na, alam niyo daw yung bagyo? Yung bagyo. Maaring destructive po yan. Sabi nga nung isang narinig ko, sabi nga gano'n, maaring sa tingin natin destructive ang bagyo pag dumadating. Pero hindi nyo alam na yung bagyong yan nagpupuri din sa Diyos. Nagpupuri din po yan. Nagpupuri. I believe po, ako rin personally, naniniwala po ako, bagamat destructive sa tingin po natin, pero yan nagpupuri din sa Diyos. Amen po ba? Maring tanong, bakit yung lindol? Aba, iba ho yung lindol. Pero alam niyo ba, maging sa Book of Exodus, hindi ho ba, nung bumaba ang presence ng Panginoon, bumaba ang Panginoon doon sa Mount Sinai, ano nangyari? Lumindol. Bakit lumindol? Hindi po nakayanan yung presence ng Diyos. Kaya po lumindol doon sa ibaba ng bundok ng Mount Sinai. Amin po ba? Nabasa niyo po ba yon? Sa Book of Exodus. Ibig pong sabihin, maging ang mga nature po nagpupuri din po sa Diyos. Kaya po, sabi nga na may nagtanong, papaano po yung mga taong mga hindi nakakilala sa sabi lang ganun, papaano daw po yung mga katutubo noong araw pa na hindi naman nakarinig ng Word of God? Papaano kaya naligtas yun? May nagsabi, I think, kung di ako nagkakamali, si Billy Graham. Sabi niya ganun, kung hindi sila nakarinig ng Word of God, yung mga katutubo, hindi ba, yung mga nasa bundok, yung mga nasa malalayong lugar, na hindi inabot ang salita ng Diyos. Ang way para sila'y maligtas, I believe, sabi niya ganun, yung mga katutubo is through creation. Dahil sa creation, nakikita na namamangha sila na mayroon talagang Diyos na lumikha doon. Amin po ba? Kung kaya't si Haring David, sabi niya gano'n, maging ang nature, maging ang lahat ng nilikha ng Diyos, sila man ay nagpupuri sa Diyos. Hindi ba natin nakikita, hindi ba natin naririnig yung kanilang ginagawa, pero sila po ay nagpupuri sa Diyos. May sinabi sa Psalm chapter 96, verses 1 and 2, sabi nga doon, let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. No, lahat po yan, they are nature. Sila po ay nagpupuri. Amin po ba? Lilikha po yan ng Diyos. Kaya sa Psalms 150, sabi nga doon, lahat ng nilikha, lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Para maging tayo po ay maging puso natin ay passionate ang pag-ibig sa Diyos, maging yung nature na nakikita natin, nagpupuri sa Diyos. Tayo po, gayahin din po natin ang nature. Sila rin po ay nagpupuri sa Diyos. Makikonnect din po tayo sa pamamagitan nito. Amin po ba? At yung isa pa po, praise God, yung pang-apat po, yan. Live a spirit-filled life. Simple lamang po itong binahagi ko po sa atin. Live a spirit-filled life. Sabi ng 1 Samuel 16 verse 13. Sabi po doon, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord came mightily upon David from the day forward, and Samuel rose and went to Ramah. Si David po, hindi pa po siya hari doon. Magmula siya i-anoint bilang hari, magiging hari ng Israel, ano po nangyari sa kanya? Bumaba ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. At magmula sa araw na yon, si David po, hindi po siya pumawalay sa presensya ng Diyos. Araw-araw na kanya buhay,
naroon siya sa presensya ng Diyos. Hinanap-hanap niya ang presensya ng Diyos. Si David, hindi naman niya hiningi sa Diyos na siya'y gawing hari. Wala tayong mababasa sa Bible na hiningi niya sa Diyos, nag-pray siya sa Diyos na gawin siyang hari. Hindi po. Walang ganun. Walang ganun nasulat sa Bible. Si David, kaya siya ginawang hari dahil may nakita ang Diyos sa kanya. Ano ang nakita ng Diyos sa kanya? Na mayroon siyang puso na katulad ng sa Diyos. At yung pagiging hari niya, naging hari siya ng Israel, bonus na lamang ho yun ng Diyos. Kung kayo po, gusto ko pong sabihin po sa ating lahat, kung kayo po ay makikitaan ng Diyos na passionate ang yung pag-ibig sa Kanya, kung kayo po ay nakitaan ng Diyos na mayroong puso ng kagaya ng kay David, maging kayo may lalaki o babae, kung makitaan kayo ng Diyos na mayroon kayong puso na kagaya ng kay David, gusto ko pong sabihin sa inyo, kagaya ni David, hindi nyo manhingin sa Diyos ang kailangan nyo, pagkakaloob ng Diyos. Why? Nalugod po siya sa inyo. Dahil po, meron kayong puso ng kagaya ng sa Diyos. Kagaya ni David. Ulitin ko po, si David, hindi niya hiningi na maging hari siya. Hindi ho ba? Wala naman tayong mababasang gano'n na naghiningi niya sa Diyos na maging hari siya. Ang nangyari po kasi, nung si Goliath naghamon, hinamon ang Israel, hinamon ang army of Israel, kung sino ba lalaban sa kanya. No? Ano po ang kondisyon? Kapag tinalo namin kayo, kayo'y magiging alipin namin, at kapag kami tinalo nyo, kami naman ang magiging alipin nyo. For 40 days and 40 nights, naghamon. Si Goliath, walang lumaban. Pero nasaksihan ni David yung paghahamon na ito. Nino po? Ni Goliath. Nagalit po siya. Nagalit si David. Sabi niya, sino ba itong dituli na higanting ito na alipustahin, hamakin ang Diyos ng Israel? Sino ito? Hindi siya nagalit. Bakit? Minamahal ni David yung kanyang Diyos. Tayo pong lahat, kapag ka ang minamahal ninyo, nilibak, ininsulto, anong gagawin ninyo? Hindi ba ipagtatanggol ninyo? Ganon po si David, hindi po siya pumayag na libakin ni nino man ang kanyang Diyos, kung kaya taghari sa kanyang puso. Yung ano po? Yung holy anger ng Diyos. Kung kaya't sinabi niya, sa araw na ito, ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay. Ano po nangyari? The rest is history. Tinalo niya, napatay niya si Goliath. Doon po makikita po natin si David, after po siyang i-anoint ng Holy Spirit, consistently, nabuhay po siya sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Nilagay ko po dyan, David sought intimacy with God after he was anointed with oil. His great heart for God came from being filled with the Holy Spirit. Kung bakit naging ganun ang kanyang puso, naging dakila si David, sapagkat meron nga po siyang pusong kagaya ng sa Diyos, at nung siya po ay may anoint, ano po nangyari? Naging hari po siya, naging dakila po siyang hari. At meron pa po, that is why his greatest fear was losing the presence of the Holy Spirit. Ito po yung pangamba ni David, yung mawala ang Holy Spirit. Kaya nga nilagay ko po, live a Spirit-filled life. Napakahalaga po ang leading ng Holy Spirit sa atin. Sabi pong ganun sa Psalm 51 verse 10 and 11, ito po yung pinangangambahan ni David. Ayaw niya mawala ang Holy Spirit. Sabi niya pong ganun, created me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Ito yung panalangin ni David sa Diyos. Huwag tanggalin ang banal na Espiritu Santo. Ito yung takot niya. Kaya lang, sa ating mananampalataya, hindi ho tayo natatakot na mawala o alisin ang Holy Spirit sa atin. Kapag wala po ang Holy Spirit sa atin, ano po nangyayari? Paulit-ulit tayo nagkakasala. Are you hearing me? Kaya napakahalaga po ang Holy Spirit. Maraming churches ngayon mapatay. Bakit? Wala po ang Holy Spirit. Naalala ko yung book na binasa ko noon, yung book ni, pangalan nito, ni Francis Kong. Na-title na kanyang libro, sabi ang ganun, The Holy Spirit, the Forgotten God. Huwag po nating
babaliwalain ng Holy Spirit. Si Catherine Kuhlman, sabi niya ganun, do not quench the one I love. Do not quench the one I love. Ang Holy Spirit. Meron pa isang talata, biglang pinaalala ng Holy Spirit po sa akin. Wala po sa slides ko. Bakit napakalaga ng Holy Spirit? Bakit natatakot si David na mawala ang Holy Spirit? Sa atin, ito, bigla lang binigay ng Lord ang talata pong ito. Kung dala ninyo inyong mga Bible, please turn with me in the book Romans chapter 8 verse 9. Wala po sa slides ko po ito, bigla na lang po. Romans chapter 8 verse 9. Ito po exactly ang sinabi po nung Romans chapter 8 verse 9. Praise the Lord. Ito po. Praise God. Hallelujah. Kasi ibang version yung binasa ko. Sabi pong gano'n. Ayan, sige po. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Tayo po yan. We are in the realm of the Spirit, but not in the flesh. Sabi po gano'n, if indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Ulitin po natin. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kaya po napakahalaga na tayo pong lahat ay kinakailangan magpapuspos ng banal na Espiritu araw-araw. Hindi lang tuwing araw ng linggo, araw-araw. Why? Sabi pong gano'n, kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin, the Holy Spirit, kung wala po sa atin, hindi tayo kay Kristo. Tanong, sino po rito sa atin ang kay Kristo? Tanong, ang Holy Spirit po ba'y nasa sa inyo? Praise God. Sabi niyo yan, ha? Nasa sa inyo po ang Holy Spirit. Now, kung nasa atin ang Holy Spirit, we will prove it to God that we are indeed kay Jesus Christ. Amen po ba? Ito ang takot po ni David, mawala ang Holy Spirit dahil sa pagkawala ang Holy Spirit, magkakasala po siya. Tayo po ay magkakasala kapag wala ang Holy Spirit. Sa panahon po natin ngayon, mas matindi ang mga nangyayari. Grabe, lantara ng kasalanan. We need the power of the Holy Spirit. We need the infilling power of the Holy Spirit today. Amin po ba? Kung hindi natin hihingin ang kapangyarihan na pagdaloy ng Santong Espiritu, pagbaba ng Santong Espiritu sa ating mga buhay, we do not belong to Christ. Sabi ng Romans chapter 8 verse 9, tayo po ay namumuhay ayon sa laman. Tandaan natin, ang sabi pong ganon, ang laman at ang gawa at ang Espiritu ay laging magkakontra po yan. Dapat po, maghari ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay para tayo po ay hindi magkasala. Kapag tayo puno po ng Santong Espiritu, tayo po ay magiging passionate lovers of God. We will love the things of God. We will love to praise God. We will love to serve our God. Amen po ba? Nasa pagtatapos ko po, sa aking pong conclusion, ito pa. Having a heart for God is having a passionate love for Him. About Him, about life. And about the prospects of our eternal dwelling place with Him. No? Dito dapat passionate tayo. Yung prospects of our eternal dwelling place with Him. Tandaan po natin, gaya na nabanggit ko kanina, ang ating tahanan, ang ating citizenship, ang tirahan po natin hindi po rito, doon po sa langit. Hindi tayo mga taga rito. We are just strangers. We're just aliens. Kaya bakit kinakailangan magpakaluoy o magpakalango tayo sa bagay ng mundong ito? Hindi tayo taga-mundo. We are heaven citizen. No? Makalangit po tayo, citizen of heaven. Kaya hindi tayo dapat mag-focus sa mga bagay na ito na nandito sa mundo, focus tayo sa langit dahil taga-ron tayo. Amen? Ano pa, at gusto ko pong iwan po sa atin yung isang quotation ni Ken Williver. Sabi niya, siya po yung kinikilahan the preacher man. Sabi niya, whatever you do, find the God-centered, Christ-exalting, Bible-saturated passion of your life. Ano po yung mga tinatawag na God-centered, Christ-exalting, Bible-saturated passion for your life? Ano yung mga bagay na yun? Ano po yun? Ano po yung mga God-centered?
yung paglilingkod nyo sa Diyos? Tanong, God-centered ba yung ginagawa yung paglilingkod? If not, nung hindi naman God-centered yung ginagawa yung paglilingkod, bakit magpapatuloy kayo? Di ba? Wala pong kabuluhan nyo kung hindi po God-centered. Yung ginagawa po natin, ngayon, it is Christ-centered. Amen? Sabi pong gano'n, it is Christ-exalting. Yung pagbabasa po natin sa salita ng Diyos, ini-exalt po natin ang Panginoon, itinataas po natin siya. No, ano pa po? Bible-saturated passion for your life. No, ito yung mga bagay na dapat po natin ginagawa at pinagtutuos na ng pansin. Sabi pong gano'n, and find your way to say it and live it for and die for it. No, yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, dapat po nating sinasambit ito. No? At hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos. No? Si Pablo, kaya ho siya naging dakila. Kahit anong mangyari sa kanyang buhay, katakot-takot na persecutions, hindi niya inalintana. Kaya nga sabi niya sa Acts, none of those things move me. Kahit sukdo na ikamatay nga niya, sabi nga niya sa Philippians, for me to live and to die is gain. No? For me to live and to die is gain. No ngayon kung mamatay ako, ang mahalaga sa akin, ginawa ko yung bagay. Yung paglilingkod ko sa Diyos, it matters to Him most. Amen? Kaya yung paglilingkod po natin, dapat po natin pag-ibayuhin ng gusto sa Diyos. Kasi, ito po ay, mahalaga at nakikita ng Diyos sa kanyang harapan yung ginagawa natin paglilingkod. Lalo tigit, buong puso nating pinaglilingkod dito sa Kanya. Amen po ba? Praise God. At sabi pong ganun, and you will make a difference that lasts. You will not waste your life. No? Makakagawa tayo. Tayo makakatulong tayo na gumawa ng kakaiba sa mundong ito. Tandaan natin, ang mundo this world. No? Para hindi na mabulok ang mundong ito, ikaw at ako. Hindi na maaasahan ng Diyos ang taga-mundo. Ang aasahan niya, ikaw at ako. Ang inaasahan ng Diyos, yung mga passionate people of God. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?